Masikip, makalat, nakapangingilabot. Kaya hindi nakapagtataka kung ang tahanang ito pamugara ng kung ano-anong nilalang. Nakikita man o nararamdaman lang. Ako po, ghost month pa naman. Ang isang bahay na makalat, magbubukas sa pamilya, sa spiritual realm. Doon pumapasok yung demonyo. Ang punot dulo raw ng mga naipong abubot na ito, Ito po yung mga hilig ko talaga noon, 15 years ago. Nagsimula yan sa simpleng hikaw hanggang sa sumunod ng mga tops ko, mga sapatos, tsinelas, sandals. pero wag nang manginig sa takot. Dahil may mga tagapaglinis ng To the Rescue on call pa. Mga kalsadang itsurang kinalimutan at pinabayaan na, maliban sa dumi, pwede pang maging daan ng aberya at aksidente. Dati po, isa po akong food delivery rider. May kalsada po akong nadaanan, kurbada, mabuhangin. Kahit hindi raw siya kontraktor, sagot na raw ang road transformation ng tinaguriang cleanfluencer na si Janjan. Baradong-barado. Kapag ang inidoro ang nagbara, tiyak na sakit ng ulo ang dala. Ilang beses mong bombahin. Hirap. Naku po, ang duming dapat na let go na, bumabalik pa rin. Durug-durug na dahon siya, mga kahoy, na hindi ko alam kung saan ang gagaling. Mapa-flash out pa ba yan? At ang mga lumang kisame ng simbahan, major restoration na ang kailangan. Lalagyan niyo pa to ng dark. Buti na lang at may mga artist na tila hulog ng langit. Ang dami kong gusto yung itapon. Dito pa lang, abutin na tayo na isang araw. Ayaw oh. I wonder ano-anong remedyo ang pwedeng gawin para mas luminis ang bayan ni Juan. Sa madilim at makalat na bahay na ito, iba't ibang nilalang daw ang nagkukubli. Paniwala ng iba, maaaring pamahayan din ito ng mga nilalang na hindi nakikita. Ang isang bahay na makalat, magbubukas sa pamilya, sa spiritual realm. Doon pumapasok yung demonyo. Langit daw para sa masasamang espiritu ang makakalat na lugar. Kung paano tayo organize, ganun din ang demonyo. The more na tinutokso niya tayo na guluhin. Ano? Maghihintay ba kayong multuhin bago maglinis ng bahay? OMG, tilang multong ang kinatatakutan ng marami. Tila haunted na raw ang bahay ni Rhea dahil sa mga kalat na yan. Ito po yung mga hilig ko talaga noon, 15 years ago, hanggang sa dumami na. Kasama na dito yung mga collection ko. Nag-come up naman ako sa mga ganong klaseng bagay. It's because binili ko siya at a very low price. Hanggang hinord ko siya at doon na rin ako nag-start na magtinda. Madalas dead ba na siya pagkatapos bilhin ang isang bagay. Nagsimula yan sa simpleng hikaw. Pero ang inaakalang magiging extra income, naging katakot-takot na abubot lang sa bahay nila. Hanggang sa nag-accumulate ako ng maraming paninda na kung saan hindi naman pala yun ang mga kailangan ng target market ko. Mga ka-wonder, nandito po tayo sa isang bahay sa Valenzuela at iikot muna tayo. Laruan, may mga nakabalot, parang naguguluhan ako, may damit, parang garage sale na hindi ko maintindihan. Pagpasok pa lang, parang bodega ng naging tambakan ng bahay ni Rhea. Ano tong sapatos na binebenta?
Ay, hindi po. Ma'am, ito po yung personal na school shoes ng mga anak Mo nga. ma'am. Buko pa ba to? Opo, pero yun nga po, ma'am, dahil sa katagalan, Nasira na. nawala na yung oil niya. Kaya, So, ano kasi plano po, mo? Ma'am, yun nga, for benta din, no? Paano bibenta Opo, to hindi ma'am sa, ma'am, junk shop. Asa po. dyan? Opo. Ang dami kong gusto yung itapon. Ano to mga to? Collection din po. Ni Mother. Yan po yung isa sa mga oldest. Ang daming pwedeng alisin. Pati kusina, tila, naposes din ng kung ano-anong kalat. Ayun, ang dami mong sirang Opo, kaya nga, bread ma'am. toaster. Opo. Ayun, may mga gamot ka pang expired. 2024 pa, hindi mo na to Opo. pwede pa inom. Hindi ko siya ma-let go, ma'am. Kasi parang kapag nakikita ko sila, parang nasa-satisfy. Feeling ko masaya kasi marami akong gamit. Ayon sa isang pag-aaral, posibleng may malalim na dahilan kung bakit nag-iipon ng mga bagay ang isang tao kahit wala ng pakinabang, na madalas na uuwi sa tinatawag na hoarding. Maraming common causes no, ng hoarding disorder. For example, genetics, namamana yung pag-uugaling nag-hoard, poverty mentality, kung galing tayo sa experience of scarcity. Pangatlo, pwedeng sentimental value. And lastly, functional use. Parang nasasayangan na tayo, baka may use pa yan eh. Mga taong may hoarding disorder, hindi nila nakikita yung kalat nila as kalat. Dahil sa nakapanghihilakbot na problema ni Rhea, to the rescue ang on-call cleaners sa pangunguna ni Julie. Miss Julia, marami ba tayo tatanggalin? Yes po. Ang tanong, kaya ba niya mag-let go? Ang landline mo ay apat. Oh my gosh, may tumatawag ba dito? Natutugo. Makiki-join force na rin ako kina Julie para linisin at ayusin ang bahay ni Rhea. Itong table na to, kanina pa ako pinapainit ang ulo ko eh. Ano gagawin natin ito sa mga door stopper mo? Ito. Bibili pala namin. 10 piso na lang to. O, diyan may mga bata sa bahay. Sige to. O, tingnan natin. Ano ile? Pambenta? Opo, pambenta ko yun. Yes, mga magkano to? sacks. 20 pesos. Oh, 20 pesos. Bilhin niya. Parang awa niyo na. Uy, sino na kailangan dyan ng padding? Gusto niya ba lumaki balikat niya? Dami dito. Dito pa lang, abutin na tayo na isang araw. Kung hindi pa kami maglinis. Nun ba't may hanger ka dito? Ay, Pabango. Ba't ayaw magtapon ng bote na pabango? ma'am, hindi kasi meron din ako, ma'am, may time ako nagbebenta ako, ma'am. sa Wala junk nang shop. laman eh. 30 pesos. Magandang pang exercise to. I wonder, kayanin kaya namin ni Julie na mapalaya sa mga kampo ng dumi sa bahay na ito? Para kay Julie, hindi lang daw basta trabaho ang paglilinis ng bahay ng iba. Proud po ako doon na dahil po sa pag-on-call ko is ako pagpatapos ako. Ayun, nagtsaga-tsaga lang din po ako on-call hanggang sa yan po, in-observe po nila ako. Thank you din po. Kasi po dahil katulad nila, naranasan ko rin naman po maging cleaner, gano'n. Nagsisimula sa 3,000 pesos pataas ang pagpapalinis sa isang bahay mula sahig hanggang kisame. Depende rin sa laki ng bahay. Nakalinis tayo ng isang lalagyan. Makalipas ang ilang oras na paglilinis, ang dating makalat at madumi, fresh na, at puno na ng positive energy. Parang feeling ko, kahit ako, mga gamit ko, paninda ko ang na-cleanse, bahay ang na-cleanse, pakiramdam ko, sarili ko rin yung na-cleanse. Thank God, pwede nang mamuhay in peace si Rhea. Ang simbahan ng Our Lady of the Immaculate Conception Parish of Sogod sa Southern Leyte, ilang taon na raw ang nakararaan nung huling nahilamusan ng pintura ang kisame nito. Kaya laking pasasalamat daw nila sa Diyos nang makasilip ng pagkakataon para ipaayos ang kisame ng simbahan.
Pero hindi ito simpleng paglilinis o pagpipintura lang. Guguhitan din daw ito ng mga simbolismo o disenyong hango mismo sa Biblia. Ito ang sining ng visual catechism. Paraan daw ng simbahan para mas palalimin ang pananampalataya sa pamamagitan ng sining. Ang ganitong tradisyon ng pagpipinta sa kisame, daang taon ng paraan ng pagpapahayag ng pananampalataya sa maraming panig ng mundo. Tulad ng tanyag na Church of Santo Ignacio de Loyola sa Roma at Sistine Chapel sa Vatican, na kapag tumingala, tila nasilip na raw ang langit. Ang tawag sa ganitong obra, trompe-l'œil o optical illusion. So, ang trompe-l'œil, isa siyang technique, no, in painting na akala mo isang parte siya ng gusali. Kunyari, akala mo dome siya, pero flat pala yung kisame. Tapos doon sa gitna, makikita mo minsan langit na, tapos may mga anghel, may mga ulap. Ang dibuho kisame crew na pinangungunahan ni Aris, kasalukuyang pinipinturahan ng kisame ng Immaculate Conception Church. Pero hindi raw basta-basta ang pagpipinta sa kisame ng simbahan na maaaring abutin ng ilang taon bago matapos. Bago ang paglalagay ng matitingkad na kulay at mga imahe ng kisame, magtatayo muna ng mga scaffolding na tuntungan. Sunod ang matinding paglilinis. Aalisin ang lumang pintura. Sisiguruhin matibay ang mga pundasyon at walang palalampasin ni isang maliit na butil ng alikabok. Kung titignan mo sa malapit, parang strokes lang, di ba? Parang ganyan lang. Pero sa malayo, medyo mapla-plancha sa titignan. Yung mata mo na mismo yung magbe-blend sa kanya. Bawat disenyo, pinagplanuhan. Bawat guhit at kulay, pinag-iisipan. You know, the story of Jesus Christ, the story in the Bible, we call it the greatest story ever told. And that is why we want to illustrate it here inside the church, because the church is not just a place for worship and prayer. This is also a place where we learn about God. And this is very important because it shows the history of salvation. Answered prayer daw para kay Aris ang pagpipinta nila sa simbahan sa Sogod. Napaglalaanan daw nila ng panahon hanggang matapos. Nasa 1/4 na ng kisame ng simbahan ang napipinturahan nila. Actually, it starts from per square meter yung rate. Depending per square meter naman, i-vary siya sa, it depends on the details na pwede namin i-render. So, for example, ang first namin is nasa 2.7, ranging up to 5,000. Pero dahil marami-raming araw pa bago matapos ang obrang ito ng pananampalataya, idaan na lang muna sa kantahan ang paghihintay. Mas lalo pong gumanda ang simbahan namin dito sa Sogod, Southern Leyte. Diyaberhe namin na La Purísima Conception dahil sa mga painting sa Quezon na nagpapaganda nito. Lalong-lalo na at nasabayan ito ng magandang tugtugin sa choir ngayon. Marami paraan ng pagpapahayag ng pananampalataya, kabilang na riyan ang pangangalaga at pagpapahalaga sa tahanan ng may kapal. Nagsusumigaw ang angas, suot ang jacket, at sakay ng astiging motor. Aakalaing eksena sa isang maaksyong pelikula. Pero ang kaangkas ng ating bida, hindi armas sa engkwentro, kundi isang higanteng teddy bear. Ang rider na si Janjan o mas kilalang DIY motovlog, humuhugot daw ng lakas ng loob sa kanyang riding partner. Nagsimula po ako mag-vlog noong 2024 November. Nag-decide akong mag-vlog dahil yung anak ko ay hobby niyang mag-video.
miss you. So, yung anak pala nakin ay nawala dahil sa aksidente ng rambutan. Ang human sized teddy bear is representative po niya kasi dati travel kami ng travel, kahit saan kami napupunta, siya ang kasama ko. Minsan na rin daw nanganib ang kanyang buhay sa kalsada na nagbukas naman sa kanyang isip at mga mata. Dati po, isa po akong food delivery rider. May kalsada po akong nadaanan, kurbada, mabuhangin. So, yun po. Doon po nagsimula yung paglilinis ko sa kalsada. Bumili ako ng pala, tsaka ginawan ko ng content. Mula sa DIY motovlogging, ang bagong landas na tinatahak na ni Janjan bilang isang cleanfluencer, content creator na mga video tungkol sa paglilinis. Araw-araw pagkatapos ng kanyang trabaho bilang maintenance staff sa isang kumpanya, diretso si Janjan sa kanyang hero mission, ang linisin ng mga mapanganib na blind spot at mga kurbadang parte ng daan na takaw aksidente. Ngayong araw kasama ang barangay captain ng Kanitoan sa Cagayan de Oro, tatapusin na nila ang pananakop ng matataas na damo sa kalsada na mapanganib sa mga residente at motorista. Bit-bit ang mga kasangkapan sa paglilinis, si Janjan action agad. Bukod sa kalinisan sa lugar, nagsisilbing therapy raw para kay Janjan ang paglilinis matapos niyang sumemplang sa buhay. Sobrang saya ko po kapag nalilinisan ko kalsada kasi makaiwas po sa disgrasya. Hindi po madali ang mawalan ng pamilya. Kaya malaking pasasalamat ko sa Panginoon dahil sa pamamagitan nito nagagawan ko po ng paraan upang makaiwas po sa disgrasya ang mga dumadaan. Nakakatulong kahit papano. Ang ilang lugar naman dito sa Metro Manila, teritoryo raw ni Gabriel. Wala man siyang pangharabas na motor, hindi raw siya magpapaiwan sa misyon ng kalinisan. Kahit lakarin lang niya ang kamay nilaan, walis at sako lang, lumalarga na si Gabriel. Pero kahit saan man daw mapadpad ang nature lover din na si Gabriel, hindi siya nagkikibit balikat kapag may nadaan ng kalat. Mula kabundukan hanggang baybayin ng karagatan, may bit-bit na panlinis sa trash bag si Gabriel. Okay, ito yung isa sa mga pinaka-importante talaga linisin natin kasi nandito yung nandito yung mga drainage natin. So kapag hindi nakuha yung mga plastic, diretso yan sa mga ilog, sa mga dagat, at eventually babara at magkukos ng baha. Hindi lang daw for the views ang kanyang content. Nais niya magsilbing halimbawa rin daw sana ito sa iba. Kaya mula Metro Manila hanggang Cagayan de Oro, dynamic duo sa paglilinis sina Janjan at Gabriel. Dalawa po yung aking goal. Una is para yung mga tao ma-inspire sila na ay masimulan na rin nila lang kahit makapagbawas ng kaunting kalat sa sarili nilang paraan. At pangalawa, mahikayat din yung mga yung government natin, mapa local or national, na tugunan yung problema. Bago tayo na impluwensyahan ng mga dayuhan, sa kalikasan tumatakbo si Juan para magbawas. Hanggang ang bahay kubo noon nagkaroon ng batalan na nagsisilbing palikuran kung saan tinutugunan ang tawag ng kalikasan. Sunod na nauso ang tinatawag na latrina o kumon, ang kubeta sa labas ng bahay na may hukay sa lupa. Ipinakilala ng mga Amerikano ang pail system, isang timba o sisidlan sa ilalim ng upuan ang gamit sa pagbabawas at kinukolekta tuwing gabi. Hanggang nagkaroon na ng inidoro kung saan ang dumi ay naiimbak sa Pozo Negro o Black Well. Mukhang smooth sailing na sana ang pagbisita sa palikuran o comfort room. Pero paano kung magbara ang inidoro o mapuno ang Pozo Negro? Ayaw oh. Kanino hihingi ng saklolo? Sa Caloocan, hindi raw comfort ang dala kay Vivian kapag pumasok sa palikuran.
Matagal ng problema namin yan. Mahigit ng isang dekada na yata yan eh. Sa totoo lang. Bumabalik siya mga ilang buwan lang, gano'n na naman, barado na naman. Hirap bumaba, oh! Habang tumatagal, mas lumalalim pa raw ang problema nila sa Pozo Negro. Pagka dumumi ka, talagang mahirap talagang buhusan. Talagang kahit na bombahin mo talaga siya, manghirap talagang bumaba. 4 kasing pamilya rito, iisang Pozo Negro lang. Kaya yon siguro napupuno rin dahil syempre sa tagal ba naman, ilang taon na. Ang hinaing naman ni Rose, ang duming na-flush na sa inidoro, hindi raw tuluyang nag-goodbye. May bumabalik na dumi na yung mga dahon na durug-durug, ganun, mga kahoy. Bago pa nag-pandemic, ganyan na talaga yun. Minsan ilang araw ko nang nililinisan eh. Ganun pa rin. I wonder paano mag-flash ng tuluyan ang umaapaw na problema ni na Vivian at Rose sa kanilang palikuran. Diyan daw expert si Gilbert na 7 taon nang namamahala na mga Pozo Negro buster. Kung ang concern ni client ay baradong toilet, so may mga possible na una ay septic tank puno na. Yun ang pangalawa, dun sa linya ng toilet, pwedeng barado din. Declogging naman ang tawag doon. Buhusan po natin. Ayan po ang resulta. Barado. Nakakalamang po na ang septic tank ay puno na. Sa tumagal siya ng 50 years, dahil meron siyang magandang overflow. Dahil sa katagalan, yung dumi niya naging parang putik na. So hindi na magpo-flowing yun dahil hindi na siya liquid. Pareha sila. May problema yung dalawang toilet. Susubukan daw ng grupo ni Gilbert kung madadaan sa siphoning o pagsipsip ang problemadong Pozo Negro. Nasa 5 dekada na raw ang Pozo Negro ang pinaghahatian ng 4 na bahay sa lugar ni na Vivian at Rose. Iisang beses pa lang daw nila itong napasipsip. After ng siphoning, ititesting natin kung po-flow na siya na maayos. Goods! Tulad sa basura, may accredited wastewater treatment facility o dump sites ang Department of Environment and Natural Resources o DENR kung saan dinadala ang nakuhang dumi mula sa Pozo Negro. Kahit panandalian lang daw ang solusyon sa ngayon, luluwag na rin kahit paano ang kanilang kalooban. Lagi nating naririnig na turo, cleanliness is next to godliness. Ang pagiging malinis ay tanda ng mabuting pagkatao at disiplina. Walang duming hindi kayang linisin, basta determinadong magbago at mag-goodbye kalat forever. Mga ka-Wonder, kung may mga topic po kayo gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. Follow nyo rin po ang aming social media accounts na iWonder. Ako po ulit, si Empoy Marquez. Paano po magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV? At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa I Wonder.